Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabin nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katapusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papurit na uukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyo'y sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala ka't tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil, sila'y iingatan, magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas silang Kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa puon
nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Iskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo ay patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Biyernes para sa buwan ng Setyembre. Unang Biyernes. At sa araw na ito o sa gabing ito, tayo po ay muling pinaalalahanan sa ating mga pagbasa na mag-focus lang sa kung ano ang dapat nating gawin. Yung sa atin, no? Kagaya nga ng sinasabi dito sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, ang sabi niya sa kanyang sulat, kami ay mga katiwala lamang ng hiwaga ng Diyos. Ganyan dapat ang ituring o ipalagay sa amin. Ang katiwala kailangan tapat sa kanyang Panginoon. Yan. So, dapat ang katiwala o ang pinagkatiwalaan, kung ano ang ipinagagawa sa kanya, yun ang gawin niya. Mahirap po kasi yung katulad sa Ebanghelyo, mga Pariseo at mga Iskriba. Ang kanilang trabaho o kanilang tungkulin ay ipangaral, ituro ang mga utos ng Diyos. Tiyakin na naiintindihan, tiyakin na nauunawaan at isinasabuhay ng mga Hudyo. Lalong-lalo na pagdating sa usapin ng pag-aayuno at pananalangin. At ito yung isang bagay na kini-question nila si Kristo at ang kanyang mga alagad. Ang sabi nga po, bakit kami, ang mga alagad, pati alagad ni Juan, nag-aayuno, bakit kayo hindi? Yan. Nakukuha ba kahit papano ang nais na ituro sa atin dito? Mahirap po kung habang tayo ay gumagawa, tingin tayo ng tingin sa mga bagay na hindi ginagawa ng ibang tao. Dumadating tuloy sa punto na tayo ay nagiging mapanghusga. Na sa ginagawa natin,
Ang gusto pala natin, iangat ang ating sarili. Ikumpara ang ating sarili na tayo ang mas mabait, tayo ang mas mabuti kesa sa iba. O, nawawalan tuloy ng sabihin natin ng kwenta yung mga ginagawa natin dahil nga sa kagustuhan natin na lumabas na tayo ang mas mahusay o mas magaling. Ito yung gustong ipaalala ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig, no, na sa tagpong ito. Kaya nga sinasabi ngayon, bago dapat. Mahirap na sa panahong ito, pag sinabing bawal dito, bawal doon, puro lang tayo sita ng sita, pero sa atin, yung ginagawa natin, hindi rin naman tayo sumusunod. New normal. So mahirap pag pinagtagpo, parehong sasabog. Hindi nagsaswak ang pamumuhay natin. So nawa po mga kapatid, patuloy natin na pagnilayan ang atin pong ginagawa, kung ito ba ay nakakatulong pa, kung ito ba ay nakakabuti pa para sa atin at maging sa ating kapwa. Lalo tigit, mas nagiging mabuting tao ba tayo sa ating kapwa o nagiging mapanghusga lang tayo? Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Ang ating pong itutugon, panibaguhin mo kami, O Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at mga pinuno nito, naway sundin ang pag-akay ng Espiritu upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ating mga puso, naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa mga panlabas na gawain ng pagpapakabanal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Atin nawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat ng humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maging daan tayo ng mapagpagaling na kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga intensyon ng lahat ng mga nanonood sa Facebook Live at nakikisa sa ating misa. Ang lahat ng mga misang pasasalamat na tatanging kahilingan at intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Itong
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan at dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. To understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I'm calling you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in Mga kapanalig, ating pong dasalin ang panalangin. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat. Purihin natin ang Amang nasa langit, pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Hesu Kristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Hesukristo, para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, Inang kabanal-banalan, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal, at iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Kalinis-linisang puso ni Maria, makapangyarihang saklolo ng mga Kristiyano, tamuhin mo para sa amin ang isang tunay at wagas na debosyon sa mahal na puso ni Jesus. Kamahal-mahalang dugo ni Jesus, iligtas mo kami. Kabanal-banalang puso ni Jesus, kaawaan mo kami.
kalininisang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. O Diyos, maalab naming hinahangad na ialay ang aming sarili kaysa ng kabanal-banalang puso ni Jesus bilang pampalubag sa makatarungan mong puot sa aming mga makasalanan. Unang oras, tagasamba. Espiritu ng Diyos at sa espiritu ng katotohanan, marapat sumamba ang mga sumasamba sa Kanya. Umupo ang lahat. Tulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami na'y manimutin at maging bayan mong inig. Iisang Panginoon, iisang ang katawan, isang bayan, isang langit, sa'yo'y nagpupunay. Katulad din ang mga ubas na binigat naging alay. Sino mang lumikay ay buhay na walang hanggan. Kami nawa'y maging sa buhay na kayang iyan. Isang Panginoon, isang ang katawan, isang bayan, isang langit, sa'yo'y nagpupunay. Isang Panginoon, isang ang katawan, isang bayan, isang langit, sa'yo'y Dapat pagkaingatan ng tagasamba na pag-isahin ang kanyang panalangin sa panalangin ng mahal na puso ni Jesus na inialay niya sa banal na Santisimo. Gayon din dapat niyang isama ang kanyang pagpupuri sa mga pagpupuri sa Amang walang hanggan. Ilalagay niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos at sisikapin niyang madama na siya sa harapan ng Diyos ay walang-wala. Dapat niyang pagsikapang makamit ang isang malalim na pandama tungkol sa kanyang abang kalagayan sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. Upang makamit ito, isama niya ang kanyang pagsamba sa pagsamba ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng mga koro ng mga dominasyon. Tumayo ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagsalita sa kanila si Jesus at sinabi, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo,
Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa nakita ninyo sa mga tanda, kundi dahil sa tinapay na kinain ninyo, at kayo ay nabusog. Magtrabaho kayo hindi nga para sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing nananatili at nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Ito ang ibibigay ng anak ng tao sa inyo. Siya nga ang tinatakan ng Diyos Ama. Kaya sinabi nila sa kanya, ano ang matatrabaho namin para maisagawa ang mga ipinagagawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ito ang ipinagagawa ng Diyos, maniwala kayo sa sinugo niya. Kaya sinabi nila, at anong tanda ang magagawa mo upang pagkakita namin ay maniniwala kami sa iyo? Ano ba ang gawa mo? Kumain ng mana sa ilang ang mga ninuno ayon sa nasusulat. Binigyan sila ng tinapay mula sa langit at kumain sila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, talagang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Ang tinapay ng Diyos ang pumapanaog mula sa langit at nagbibigay buhay sa mundo. Kaya sinabi nila sa kanya, Panginoon, lagi mong ibigay sa amin ang tinapay na ito. Sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Hinding-hindi magugutom ang lumalapit sa akin at hindi mauuhaw kailanman ang naniniwala sa akin. Pero sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo at hindi kayo naniwala. Lalapit sa akin anumang ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko ipagtabuyan sa labas ang lumalapit sa akin, sapagkat pumanaog ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang anumang ibinigay niya sa akin. Sa halip ay ibabangon ko ito sa huling araw. Ito ang kalooban ng aking Ama. Ang bawat nakasaksi sa anak at naniniwala sa kanya ay may buhay na walang hanggan, at ibabangon ko siya sa huling araw. Kaya nagbulong-bulungan ang mga Hudyo tungkol sa kanya, sapagkat sinabi niya, ako ang tinapay na pumanaog mula sa langit. At sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Hindi ba kilala natin ang kanyang ama at ina? Paano niya ngayong masasabi na mula sa langit siya pumanaog? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, huwag na kayong magbulong-bulungan pa sa isa't isa. Walang pwedeng lumapit sa akin kundi siya. Ihahatid ng amang nagsugo sa akin, at ako ang magbabangon sa kanya sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, tuturuan nga silang lahat ng Diyos, kaya ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Wala kang nakakita sa Ama liban sa Kanya na galing sa Diyos. Siya ang nakakita sa Diyos. Talagang sinasabi ko sa inyo, may buhay na walang hanggan ang naniniwala sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain nga ng mana sa ilang ang mga ninuno at nangamatay pa rin. Narito naman ang tinapay na pumapanaog mula sa langit, upang huwag mamatay ang kumain nito. Ako ang tinapay na buhay, na pumanaog mula sa langit. Kung may kakain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, alang-alang sa ikabubuhay ng mundo. Nagtalo-talo kung gayon ang mga Hudyo at nagsalita, paano tayo mabibigyan ng taong ito ng karne para kainin? Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, talagang sinasabi ko sa inyo, kung hindi ninyo kakainin ang laman ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay sa inyong kalooban. May buhay na walang hanggan ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo,
at ibabangon ko siya sa huling araw. Sapagkat tunay na pagkain ang aking laman at tunay na inumin ang aking dugo. Ang kumakain ng aking laman at tumiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Sinugo nga ako ng buhay na Ama at may buhay ako dahil sa Ama. Gayon din naman dahil sa akin mabubuhay ang kumakain sa akin. Ito ang tinapay na pumapanaog mula sa langit, hindi para kainin at mamatay tulad sa inyong mga ninuno. Mabubuhay naman magpakilanman ang kumakain ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito sa sinagoga habang nangangaral siya sa Kapernaum. Nang marinig ito ng kanyang mga alagad, marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat ang salitang ito, sino ang makakarinig sa kanya?" Alam naman ni Jesus sa loob niya na nagbubulong-bulungan tungkol dito ang kanyang mga alagad, kaya't sinabi niya sa kanila, "Nakakaiskandalo ba ito sa inyo? Ano kaya kung masaksihan ninyo ang mga anak ng taong umakyat sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, walang bisa ang laman. Ang mga salitang binigkas ko ay Espiritu kaya buhay. Datapwat ilan sa inyo ang hindi naniniwala, sapagkat alam ni Jesus mula sa simula kung sino ang mga di naniniwala at kung sino ang magkakanulo sa kanya. At idinugtong niya, "Dahil dito kaya ko sinasabi sa inyo na walang pwedeng lumapit sa akin malibang ipagkaloob ito sa kanyang Ama." Kaya marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi nagpatuloy sa pagsama sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa 12, "Gusto ba rin ninyong umalis?" Sumagot sa kanya si Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami pupunta? Mga salita na buhay na walang hanggan ang iyong salita. Naniwala nga kami at nakilala namin na ikaw ang banal na Diyos." Sumagot sa kanila si Jesus, "Hindi ba ako ang pumili sa inyong 12? Pero dyablo ang isa sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Dapat madama natin ang kalungkutang nadama ng mahal na puso ni Jesus na sukdulang nagdadalamhati dahil sa mga taong itinalaga sa kanyang paglilingkod na hanggang ngayon ay malabig sa debosyon na ito. Ang sabi niya, "Hinahangad kong ako ay parangalan sa banal na Santisimo, ngunit walang tumutugon sa aking paanyaya."
pag-ibig ay Jesus, ang tinapay na buhay dinasdasan, di natin inialay. Buhay na ganda ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Sa pag-ibig sa kapwa maging di na kagalakan sa nalulungkot. Katarungan sa nakakapit at kanlungan ng bayan mo sa Jesus, ang tinapay na buhay dinasdasan, di natin inialay. Buhay na ganda ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Pagsasalong walang hanggan. Lumuhod ang lahat. Sinasamba kita, o mahal na sangtatlo, at kaisa ng mahal na puso ni Jesus. Pinupuri kita ng buo kong kaluluwa, upang kahit paano ay mapunan ko ang pangkalahatang pagwawalang halaga sa iyo, mahal kong Panginoon. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng iyong kadakilaan. Luwalhati sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Panalangin sa banal na Santisimo. O Jesus, na nasa banal na sakramento, ipagkaloob mo sa akin at sa aking mga kasamang sumasamba sa iyo, mga anak ng iyong mahal na puso, sa lahat ng iyong mga pari, sa mga relihiyoso at sa mga kaluluwang nakatalaga sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng kataimtiman at sigasig upang matupad namin ang mga tungkulin na nauukol sa aming katayuan sa buhay. Ipagkaloob mo rin sa lahat ng mga nakatalaga sa iyong paglilingkod ang biyaya ng isang kabanalan na patuloy na paglago at nang makapagdulot ng karangalan sa aming inang Santang Iglesia at ng pagbubunyi sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Mahal na puso ni Jesus,
O dakilang kuro ng mga dominasyon, itinataas ko sa puso ni Jesus ang aking sarili, kasama na ang lahat ng kabutihang ginagawa sa buong mundong Katoliko, at itinatalaga ko ang mga ito sa kanyang kaluwalhatian. Jesus ko, isinasama ko ang aking kaluluwa sa mga pagsambang iniaalay mo sa amang walang hanggan. Ibig kong ialay ang mapagmahal na mga damdamin na binigay mo kay Maria at sa mga banal upang ikaw ay sampahin at tuwalhatiin tulad ng nararapat sa iyo magpakailanman. Umupo ang lahat. Tungkulin na tagapagsamba ang pagpapahayag ng malalim na paggalang sa kataimtiman habang ginaganap ang dakilang pag-aalay ng misa. Dapat niyang ipagpatuloy ang Eukaristiya sa pamamagitan ng pagbuhay nito sa kanyang puso habang sinasamba niya ang Ama. Sikapin ng tagapagsamba na higit niyang madama ang presensya ng Diyos dahil ito ang paraan ng pagkamit sa isang matayog na baitang ng kaganapan o kabanalan.
Pangalawang oras, ang nagmamahal. Kaya magmahal tayo sapagkat nagmahal siya una sa atin. Ang tungkulin ng nagmamahal ay sambahin siya sa banal na Eucharistia. Dapat niyang pakaingatan ang paghahanda sa kanyang sarili at nang maging marapat siya sa pagmamahal ng puso ni Jesus. Pangalagaan niya ang kanyang kalinisan at kawalang kasalanan. Ito ay dapat niyang palaging isaisip. Ang sabi ni Santa Maria Margareta, ibigay mo ang iyong sarili ng buong buo. Kung ibig mong ibigay niya ang kanyang sarili sa iyo ng buong buo. Upang maging marapat tayo sa kanyang pagmamahal, ang tagapagmahal ay dapat makiisa sa kalinis-linisang puso ni Maria at ng koro ng mga serapin. Tumayo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan. Mga minamahal, mahalin natin ang isa't isa sapagkat nanggagaling sa Diyos ang pag-ibig, at sa Diyos isinilang ang umiibig at nakakikilala niya ang Diyos. Hindi naman nakakikilala sa Diyos ang hindi umiibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Malaman ninyo kung paano lumitaw sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Sinugo ng Diyos sa mundo ang kanyang anak na bugtong, upang mabuhay tayo sa pamamagitan niya. Ganito talaga ang pag-ibig, hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na hain para sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganito nagmahal sa atin ng Diyos, dapat din nating mahalin ang isa't isa. Hindi kailanman nakikita ng sino man ng Diyos, ngunit kung umiibig tayo sa isa't isa, nasa atin ng Diyos at lumalago sa atin ang pag-ibig niya. At paano natin malalaman na nasa Kanya tayo at nasa atin siya? Ibinigay niya sa atin ang Espiritu niya mismo. Namalas naman namin at pinatutunayan na sinugo ng Ama ang anak na tagapagligtas ng sanlibutan. Kung may kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, nasa Diyos siya at nasa Kanya ang Diyos, at nakilala naman namin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Paano makikilala ang kaganapan ng pag-ibig sa atin? Sa pagiging walang takot natin sa araw ng paghuhukom, sapagkat katulad na rin tayo niya sa mundong ito. Wala ang takot sa pag-ibig, itinataboy ng ganap na pag-ibig ang takot, pagkat saklaw ng parusa ang takot. Hindi
O mga pinagpalang sirapen sa langit, tamuhin ninyo para sa akin ang biyayang magningas sa alab ng pagmamahal sa mahal na puso tulad ninyo. At sa pamamagitan ng inyong pagsamba, tulungan ninyo akong punan ang aking nanlalamig na pagsamba. Panalangin sa banal na Santisimo. Kaibig-ibig na puso ni Jesus na nasa banal na Santisimo, itinatalaga ko sa iyo ang lahat ng sandali ng aking buhay. Iiwanan ko ang aking sarili na kaisa mo sa banal na tabernakulo upang ikaw ay aking mahalin kasama ng koro ng mga serapin. Minamahal kita, o mahal na puso ni Jesus, ngunit ang aking pag-ibig ay kay lamig. Pag-alabin mo ang aking puso at ang puso ng lahat ng iyong nilalang sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, ngayon at kailanman. Amen. Mahal na puso ni Jesus, hinihiling kong ipagkaloob mo sa akin ang biyayang mahalin ka ng higit pa. Maria, aking ina, at ina ng aking Panginoon, tulungan mo rin akong mahalin ang mahal na puso ni Jesus. O mahal na puso ni Jesus, makalangit na bukal ng maalab na apoy ng pag-ibig at hangad mong pagningasin sa mundo at magliyab sa lahat ng mga puso. Ipagkaloob mong magningas ang aming mga puso, mga serapin ng langit. Isinasamo kong ipahiwatig ninyo sa pinagmulan ng aking buhay, ang aking matinding hangarin na maging maalab ang pagmamahal ko sa Kanya. Umupo ang lahat. Ang pintuho ng tagapagmahal ay nasa kanyang taimtim at tiyak na pag-ibig na ito at hindi sa pagkatakot. Dapat din niyang ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga matuwid at hingin na sila ay lumago sa kabanalan, sa kabutihan. Ikatlong oras, Biktima. Natutuwa nga ako ngayon sa tinitiis ko alang-alang sa inyo. Ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo ay pinupunan ko sa aking laman na alang-alang sa kanyang katawan, ang Iglesia.
sa harapan ng biktima ang kanyang buhay ng pagpapakasakit sa banal na Eukaristiya, kung saan siya mismo ang biktima ng pagtatakip sala para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya nga ang biktima kaisa ng sakripisyo na ito ay handang mag-alay ng kanyang buhay sa mahal na puso. Kay hirap mabuhay na wala ang pag-ibig ng Diyos, maaari bang mahalin ng Panginoong nakapako sa krus na hindi kasama ang krus at hindi handang mamatay para sa Kanya? Upang higit na kalugod-lugod ang sakripisyong ito sa mahal na puso, dapat isama ng biktima ang kanyang sarili sa kalinisan puso ni Maria at sa koron ng mga bertud. Magsitayo po lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Dati nga kayong malayo sa Diyos at salungat sa Kanya ang iyong kalooban dahil sa masasama ninyong gawa. Ngunit pinapagkasundo kayo ngayon sa katawang laman niya sa pagkamatay niya upang maiharap kayo sa Kanya bilang mga banal, walang dungis at walang kapintasan. Dapat lamang kayong manatiling matatag at matibay sa pananampalataya. Huwag na kayong magpabago-bago pa. Sa halip maging mahigpit na nakahugpong sa pag-asang nasa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinarangal sa tanang nilikha sa silong ng langit, at akong si Pablo ang siyang naging lingkod. Natutuwa nga ako ngayon sa tinitiis ko alang-alang sa inyo. Ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo ay pinupunan ko sa akin lamang, alang-alang sa kanyang katawan, ang Iglesia. Naging lingkod ako nito sa pagbibigay ng Diyos sa akin nang tungkuling tuparin sa inyo ang salita ng Diyos, ang mahiwagang balak na inilihim sa lumipas na mga panahon at mga salinlahi. Ngunit ngayon ibinunyag sa kanyang mga banal. Gusto ng Diyos na ipakilala sa kanila ang masaganang kalwalhatiang hatid ng balak na ito sa mga bansang pagano. Sumasa inyo si Kristo at nasa inyo ang pag-asa sa kalwalhatian. Ang Kristong ito ang ipinangangaral namin sa aming pagwawasto sa bawat isa at pagtuturo sa bawat isa sa tanang karunungan, upang magawang ganap namin kay Kristo ang lahat ng tao. Nagpapakapagod ako dahil dito, at sa bisa ng kanyang lakas na sumasa akin ako lumalaban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umupo ang lahat. Ang pagmamahal mismo ni Jesus ang siyang pinakadakilang motibasyon ng pag-ibig ng biktima. Ang pagpapahayag ng mga lihim ng mahal na puso ay huling pagsisikap ng tagapagligtas na anyayahan ang mga tao upang tumugon sa kanyang dakilang pagmamahal. Nangako siyang magbibigay ng maraming biyaya sa lahat ng magpapalaganap sa debosyon na ito. Nilikha
Lumuhod ang lahat. Sinasamba kita, o banal na Santatlo, kaisa ng mga makalangit na koro ng mga bertud, Panginoon ng katarungan, isinasama ko ang aking sarili sa mahal na puso ni Jesus na namatay bilang biktima ng aming kaligtasan. Iniaalay ko sa iyo, Amang walang hanggan. Kaisa ng mahal na puso, ang aking sarili, ang aking kaluluwa, katawan at mga gawain ngayon at sa darating pang mga panahon. Kawaan mo ako at ang lahat ng mga makasalanan. Mahal na puso ni Jesus, hinihingi ko ang biyaya na mahalin ka ng higit sa lahat. Maria, ina ng aking mananakop at aking ina, ipagkaloob mong mahalin ko ang kanyang mahal na puso. Mahal na puso na patuloy na nag-aalay ng sarili sa aming mga altar bilang biktima ng aming kaligtasan. Ano pa ang iyong hangarin? Ano pa ang iyong hinihingi? Ano pa ang iyong nais ipagawa upang maisama namin ang aming sarili sa iyo bilang kaisa mong biktima sa iyong sakripisyo? Ako ay handa, Panginoon, kunin mo akong maging biktima na nakatalaga sa iyo at nag-aalab sa apoy ng iyong pagmamahal para sa higit na ikaluluhalhati ng Ama na siyang humirang sa akin sa gawaing ito. Buong awa mo akong tanggapin bilang iyong abang lingkod, alang-alang sa anak mong namatay para sa akin. Umupo ang lahat. Ang tungkulin ng biktima ay ang pagkamatay sa sariling kalooban, damdamin ng puso at ng aliw ng katauhan. Wala siya halos magagawa kung wala itong pagtitiis. Dapat niyang patuloy na suriin ang silakbo ng kanyang damdamin kapag siya ay sinaktan at ialay ang mga sakit at hirap na ito para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan o mga tao na madalas niyang ipinagdarasal. Tumayo ang lahat. Pagtatalaga ng sarili kay Jesus at Maria, binabati namin kayo, pinakamamahal na puso ni na Jesus at Maria. Iginagalang namin kayo, iniibig at dinarangal namin kayo. Ipinagkaloob at itinatalaga namin ang aming mga sarili sa inyo magpa sa walang hanggan. Tanggapin at angkinin ninyo kami ng buong buo. Dalisayin, liwanagin at pakabanalin ninyo kami upang ibigin ka namin. Jesus, sa pamamagitan ng puso ni Maria, at ibigin ka Maria sa pamamagitan ng puso ni Jesus. O puso ni Jesus, nabubuhay kay Maria at sa pamamagitan ni Maria. O puso ni Maria, nabubuhay kay Jesus at sa pamamagitan ni Jesus. O puso ni Jesus na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan at ipinagkaloob kami sa iyong ina doon sa Kalbaryo. O puso ni Maria na lubhang nagdadalamhati at nakibahagi sa pagdurusa ng iyong Diyos Anak para sa aming kaligtasan. O kabanal-banalang pag-iisa ng dalawang pusong ito. Purihin nawa ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Purihin nawa ang Diyos ng pag-ibig na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Naway iugnay mo rin ang aming mga puso at ang bawat puso upang ang lahat ay mabuhay ng nagkakaisa, kawangis ng banal na pagkakaisa ng dalawang pusong ito. Magtagumpay ka, o nagdadalamhati, at kalinis-linisang puso ni Maria. Maghari ka, o kabanal-banalang puso ni Jesus, sa aming mga puso, sa aming tahanan,
sa aming pamilya, sa iyong simbahan, sa pamumuhay ng iyong mga tagasunod, sa mga puso ng lahat ng hindi pa nakakakilala sa inyo, at sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Itatag ninyo sa mga puso ng sangkatauhan ang makapangyarihang pananagumpay at paghahari ng inyong dalawang puso upang isigaw namin sa buong daigdig ng may iisang tinig. Pagpalain kayo magpasawalang hanggan, kabanal-banalang puso ni Jesus at nagdadalamhati at kalinisingisang puso ni Maria. Pagtatalaga kay San Jose. O pinakamamahal naming San Jose, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong karangalan at ipinagkakaloob namin ang aming sarili sa iyo bilang Ama, aming tagapangalaga at aming gabay sa daan ng kaligtasan. Tulungan po ninyo kami upang magkaroon ng higit na malinis na puso at marubdob na paghahangad ng kabutihan. Sa pamamagitan ng iyong halimbawa, naway ang lahat naming gawain ay maukol sa ikararangal ng Diyos, kaisa ng banal na puso ni Jesus at ng kalinis-linisang puso ni Maria. O banal na San Jose, ipanalangin ninyo kami upang makabahagi kami sa pagkakaroon ng mapayapa at magandang kamatayan. Amen. Lumuhod po ang lahat. Panem de cielo priestitis tiei. Omne delectamentum Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, et annus corporis et sanguinis tui sacra mysteriam venerari, ut redemptiones tuim fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Purihin ang Diyos, purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin si Yesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Yesu Kristo sa Santisimo Sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang santa at di narungisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga santo. Sumainyo ang Panginoon Sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good evening po.